Ang Kwaresma ay panahon ng pagsisisi sa kasalanan at pagbabalik loob na sa Diyos. Sa ganitong paraan, kasama rin tayo ni Jesus sa ilang. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pambansang linggo ng mga migrante. Idalangin natin na taglayin ng bawat Pilipino ang mabuting balita at ipahayag ito saan mang sulok ng daigdig. Ang mangunguna po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay ating butihing kura paroko na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Magsitayo pong lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pamanaming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo, upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nangako ang Diyos na hindi niya muling lilipulin ang gawa ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng baha. Ang bahaghari ang nagpapaalala sa atin ng tipan ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako ay nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak. Gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo. Mga ibon, maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop.
Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo, Poon, ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Tugon. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Poon iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Sa ikalawang pagbasa, sinagip ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya mula sa matinding baha. Sinasagip din ng Diyos ang bawat binyagang Kristiyano sa pamamagitan ng sakramento ng binyag, kung saan nakikibahagi tayo sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat, ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pang lahat para sa pagkakas. Sabay-sabay po tayo. Ang taong nabubuhay hindi lamang sa tinapa, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumanyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas.
Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakbin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening, mga kapatid. Welcome sa ating pagdiriwang. Sige po, i-welcome natin ang bawat isa at batiin na rin natin ang good evening. Opo. So, first Sunday of Lent, unang linggo ng 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng muling pagkabuhay ng Panginoon. At sa linggong ito, so every first Sunday of Lent, tuwing unang linggo ng Kwaresma, ito'y naririnig natin yung mga temptation of Christ. Sa bagay, itong particular gospel na ito ni Marcos, ito yung maiksing version ng temptation ng Panginoong Hesus. Sa ibang version, halimbawa kay Mateo, binabanggit yung bawat temptations niya. No? Siguro aware kayo rin, no? Na si Jesus ay tinukso rin ng dyablo. So ibig sabihin, alam nyo kasi narinig ko at napanood ko sa YouTube, no? Kahapon, yung pinagtalunan ni, kilala niyo si Brother Eli Soriano, tsaka yung isang born again yata. Ito yung pinag-uusapan nila eh. Sabi nila, tinukso ba talaga si Jesus? Bakit tinukso si Jesus? Yun yung mga ano nila, no? Kasi sabi nung born again, may posibilidad kasi na matukso si Jesus. Sabi niyong isa, sino yun? Si Jelly. Hindi, kasi Diyos siya. So, tataka kayo, ba't ako nanonood ng ganon? Hindi, natsempuhan ko lang kung nakita sa YouTube yung ano. So, ibig sabihin, may mga tao talagang interesado sa buhay ng Panginoong Yesus. Sana tayo rin mga Kristiyano, we are interested also sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Kasi ito yung isinasa buhay natin eh. We are Christians. So dapat, yung isinasa buhay natin ay buhay din ni Kristo. Although we cannot do or imitate, no, yung talagang tugmang-tugma kay Jesus, wala pa pong nakakagawa nun eh. Pero ang maganda rito, kung si Jesus ay tinukso rin ng dyablo, mas lalo tayo. No? Kasi dami nating naranasang mga tukso sa buhay. Pero ang maganda rito, hindi ho talaga bumigay si Kristo. Bakit? Bakit hindi nagpatukso si Kristo, ang Panginoong Yesus? Hindi dahil Diyos siya. Kasi alam niya na mayroon siyang angels. Kasi sabi dito si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Ibig sabihin, meron talagang mga espiritu na mabubuting espiritu na gumagabay. No? Kasi alam niyo naman ang buhay natin, bilang mga tao. Marami talaga tayong mararanasan. Kasi kung hindi natin bibigyan ng pagkakataon yung sarili natin na makilala ng lubos ang Diyos, o sabihin natin i-entertain ang banal na espiritu sa buhay natin, paano tayong malalabanan ang tukso sa buhay? Kasi mahina po tayo Sabihin na natin yan. Kung wala ho tayong lakas na nanggagaling sa Diyos, kung wala tayong lakas na gabay ng Espiritu Santo, mapaglalabanan ba natin lahat ng tukso?
Kaya, kailangan natin ng Diyos. So, itong sinasabi ng mga pagbasa ngayon, yung tipan ni Noe, no? Alam niyo naman ang nangyari sa Noah's Ark, no? Kung bakit nagkaroon ng mga living things, o bakit mayroong mga nabuhay nung panahon ng baha, na malaking baha. Kasi hindi sila sumuway sa tipan ng Diyos o sa covenant, ika nga. So tayo rin, sabi ng second reading, di ba? Yung binyag na ginawa natin o yung tinanggap natin, ito rin yung covenant natin sa Diyos o yung pakikipagtipan natin sa Panginoon. Hindi lang ho tayo nagpabinyag for the sake na mabinyagan lang tayo. Yun nga minsan tinatanong ko nga yung mga nagpapabinyag Ba't kayo nagpapabinyag? Wala lang, no? Parang hindi nila alam kung anong dahilan. Basta uso uso. Yung kapitbahay niya, yung mga kaibigan niya nagpabinyag, di magpapabinyag din siya. Pero alam natin na magiging Kristiyano tayo kapag tayo ay nabinyagan. Ang problema, hanggang dun na lang ba? Kasi yung binyag na yan, pakikipagtipan natin sa Diyos, nagagawin nating lahat yung mga iniatang sa ating mga balikat, gawain ng isang Kristiyano. Kaya bakit hindi natin nagagawa? Kasi nga, iba yung sinusunod natin. Yung bulong ni Satanas. Kasi alam nyo, ang tukso, itong si Taning, pag nanukso yan, very crafty kasi yung pamamaraan. Ibig sabihin, mapanlin lang yung kanyang pamamaraan. Baba, di ba? Ngayon, ano ba ngayon? Kwaresma. Di ba may tinatawag tayong fasting o kaya abstinence. Ano ba yung fasting? Yung kakain ka lang ng isang meal sa buong araw. No? 2 araw lang naman yan. Miyerkules ng Abo, tsaka Biyernes Santo. O di ba tutuksuhin ka ni Taning, huwag mo sundin yan. Masarap to. Yan. Kumain ka ng marami, huwag mong sundin yan. O di ba? Ganun po talaga si Taning Sasabihin niya sa iyo, pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Meron bang hindi kumain na namatay? Alam ko, may kumain ng marami, namatay. Pero yung hindi kumain, wala pa ho ako naririnig. No? Isang araw lang naman, o kaya 2 araw. Yung abstinence, o ano yun? Yung abstinence na yan, yung paano tayo magtitimpi, paano natin pipigilan yung sarili natin na mamuhay ng masarap. Masarap na pagkain, etc. Kasi ganito manlin lang si Satanas, sasabihin niya, hindi totoo yan. Ganyan. Pag nakinig tayo sa kanya, ano ang nangyayari? Yung tentasyon nagiging kasalanan. Pag tayo pumasok doon sa temptasyon ni Satanas, nagiging kasalanan na po yan. At kapag nasanay na tayong ginagawa lagi yan, yung tumutugon sa kanyang mga pamamaraan, anong tawag na sa atin? Kristiyanong makasalanan. Hindi ho dapat ganun ano raw yan parang Facebook. Di ba? At siguro naman lahat tayo nag-Facebook. Di ba pag may nag-friend request sa'yo, anong ginagawa nyo? It's either confirm or reject. Di ba? O, ganun daw si Taning. No? Magpe-friend request yan sa'yo, pag kinonfirm mo, talo ka. Pag ni-reject mo, sinong friend mo? Si Jesus. Ganun po yun Pag ni-reject natin yung mga tukso ni Taning, magiging friend tayo ng Panginoon. Pero pag lagi tayong tumutugon sa tukso ng Satanas na ito, ni Satanas, malayo tayo sa Diyos. Kaya, ganito ho ang mangyayari sa atin.
At maliwanag din sa ating responsorial psalm. Ano yung sinabi ng responsorial psalm? Minamahal ng Panginoon ang nagiging tapat sa kanyang tipan. Those who are faithful in the covenant of God, hindi niya pababayaan. Kaya minsan, di ba, yung pagpunong-puno na tayo na nagagawang hindi maganda, di ba, pag nagkasala na tayo sa minamahal natin, nagkasala na tayo sa mga kaibigan natin, nagkasala na tayo sa mga magulang natin, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam. Nararamdaman niyo ba yun? Parang hindi, walang sumagot eh. Kaya nga, kasi nasasanay na tayo. Ang tawag ron yung kalus, yung parang may kalyo na. Kasi ito na yung nakasanayan natin, ito na yung gawin. No. God doesn't want that way. Hindi yan ang Christian way of life. Kung sasabihin natin, kasi mahina ako, kaya bumabagsak ako. Hindi po. Binigyan tayo ng lakas ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataong sumagot sa kanyang panawagan. Kita nyo? Ganyan tayo kamahal ng Diyos eh. Hindi niya tayo ikinahon. Ibig ko sabihin ito ka ha, ito lang ang gagawin mo. Hindi ho. We have given the freedom to say no or yes. Pero dapat, it's always yes to the Lord and no to temptations. Kasi kapag lagi si Taning ang nananalo, parang ang lungkot ng buhay. Di ba ho? Masaya, kasi wala namang hindi masayang kasalanan eh. Wala namang hindi masarap na kasalanan eh. Kasi nababalutan ng ng pagkukunwari lahat. Pero afterwards, dun mo mararamdaman yung sakit, yung bigat, etc. Kaya, ang Diyos nagbibigay pa rin ng pagkakataon. Kaya meron tayong sakramento ng pagbabalik loob. Sakramento ng pagkakaisa, sakramento ng pagkakaroon muli ng kapayapaan, ng pagmamahalan ng bawat isa. So, ang ibig sabihin, kailangan palaguin natin yung relationship with God. At ito yun, misa, nakakatulong po talaga ang misa. Huwag ho natin katamaran magpunta sa simbahan. Huwag ho natin sabihin, ayoko pumunta sa simbahan. Yun na naman sasabihin ni Father. No. Ayoko pumunta sa simbahan kasi andun yung aking kaaway. Sino ba pinupuntahan mo dito? Si Father ba? Yung kaaway mo ba ang pinupuntahan mo dito? Sino pinupuntahan natin dito? Si Lord. Kaya nga tinatanggap natin siya eh. Kaya nga may communion eh. Kaya nga may body of Christ. Kasi ito ang ginagawa ng body of Christ for all of us. Pinalalakas ang ating espiritu. Kaya may sakramento ang simbahan para tayo ay magbalik sa kanyang kalooban. Kaya mga kapatid, ganito tayo kamahal ni Lord. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit ang dami na nating kasalanang ginagawa, hindi pa rin niya tayo hahayaan na malugmok lalo sa kasalanan. We are always been reminded by God. At yung pagmamahal na yan, dapat damahin natin. Yan na mag-transform sa atin into an authentic Christian way of life. Matagal pa yun, yung to be authentic Christian, matagal pa yun. Pero pag sinimulan natin sa isang hakbang, sinimulan natin sa maliit na pamamaraan hanggang sa katapusan, who knows? We will become a perfect one like our Lord. No? Sabi niya yun, di ba? As your Father is perfect, so we must always strive to become perfect. Mahirap yun on our own.
But with God, with the Spirit of the Lord, magagawa natin yan. Pagpalain tayo ni Lord, mga kapatid, no? Sa ating paghahandang ito, sa Kwaresmang ito. Sabay-sabay tayo mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang iba't ibang uri ng mga tukso. Isama rin natin ang mga pangangailangan ng mga migranting Pilipino. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkakaroon ng bukas na kalooban, lalo na sa sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ang mga karapatan at kapakanan ng bawat migranteng Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng mga migranteng Pilipino ang kinagisnan nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng taong kanilang nakatatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain nawa ang mga gawain ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People at iba pang mga samahang nagmamalasakit para sa kapakanan ng mga migrante. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga naiwan dito sa Pilipinas ang sakripisyong ginagawa ng kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa ibang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kami makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalong-lalo na ang mga migrante at ang kani-kanilang mag-anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan.
Masahin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ang kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Paulo naming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ngayon tayo sabay-sabay na tumawag sa ating amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Jesucristo. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalatayin na niya na makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Panalangin sa pagtanggap ng spiritual na komunyon. Aking Jesus, nanalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen.
Dasalin natin ang Orasyo Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitila ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ibagadya kami ng iyong magpapagilong na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguin mo kami sa pag-asa at patagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasa ng atasan na tuklas na malunas at paraan pagpinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga mapunang na isulong sa patuloy ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawawasan ng mga bakuna at pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumiligaw sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, Mahal na Ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan. Ang ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagaling sa may sakit. San Jose, San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami, San Pedro Calungsod, panalangin mo kami, Mahal na Birhen ng Arabia. panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna tayo. Parish announcements. All the Wednesdays of Lent are days of abstinence from meat. The Lenten box for the poor is already placed. Our parish, in conformity with the instruction of the ministry, would like to make an appeal for a contribution to be able to continue with the sanitation practice we are currently doing. Kindly give your donation at the parish office. For the safety and health interests of all our parishioners, please avoid coming to the church if you are sick. Signed, Reverend Father Ramon C. Atanasio, OFM Capuchin, Parish Priest. Thank you, Brother Joel. So, siguro naman alam nyo, no, na may balita tungkol sa curfew. Kasi baka sa Martes po yun eh. So, maapektuhan po yung pag 7 to 7, yung ating, yung curfew, maapektuhan po itong misang ito. Kaya mag-a-adjust po tayo ng oras. Okay lang sa inyo? Mas maaga? Siguro sabihin natin 5 o'clock, ganun po. Kasi kung 7 o'clock po yung curfew eh, hindi po tayo pwede ng 6:30. No? Hindi rin pwedeng 6. Kasi pag 6, 7 na matatapos, dito na kayo. Hindi na kayo makakauwi. Kaya more or less 5 o'clock po. Okay lang yon?
Kasi magmi-meeting po kami mga pari bukas ng umaga para magkaroon ng adjustment sa mga timings ng misa. Kasi apektado ho lahat ng misa eh. Kaya mag-a-adjust po talaga lahat ng misa, ng oras. Yun, salamat sa inyo lahat. Pagdasal nyo na sana ang curfew 10 ng gabi hanggang 4 ng umaga. No? Kasi gano'n naman dati, di ba? 10 to 4. Mas yun, hindi na tayo mag-a-adjust pag gano'n ng curfew. No? So pagdasal po natin, ha? At saka ingat po, para hindi na dumami ang cases ng virus na ito. Thank you very much sa inyo. Palakpakan natin ang ating mga naglingkod, ang ating choir, ang ating mga lectors, commentators, ang ating mga Eucharistic ministers, kay Brother Mabs, thank you. At sa service ministry, sa worship ministry, at saka sa ating mga technical people. Thank you very much sa inyo pong lahat. Salamat po. Tayo na po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng Diyos. Mamanay mapagpala, pamalagiin mong kaming matapat sa pagsisikap, mabuhay sa diwa ng ipinagdiriwang na paghahain ng katubusan na nagpapanibago sa aming pag-iral upang panabikan namin ang iyong mga kaloob na mag-aakay sa amin sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Good evening po. Ingat po kayong lahat. Salamat.